Magandang araw po at ngayong araw na ito ay makakasama natin at makakapanayam ang isang manager ng marketing plan na si Ma'am Maricel Ramos Ramirez ng Nupao, Nueva Ecija. Si Ma'am Maricel ngayon ay masawa at 3 anak na at nagtapos sa Central Luzon State University at kumuha ng kursong Food Technology. Ma'am, nandito po tayo ngayon sa programang Business Mo, Sagot Ko. At ang topic po natin ay tungkol sa business. Ano po ba ang pagdinegosyo? Ang pagdinegosyo kasi, maaari kang kumita ng malaki. And there's no limitation sa maaari mong kitain. It mayroon ka sariling negosyo. At it depends in time at courage na bibigay mo sa negosyo. Ano po mga kagandahan ng negosyo? Ito, ang kagandahan kasi ng negosyo ay magbibigay din ng pamana sa pamilya. Yung tipong hindi na sila maghihirap na magpundar kasi meron na nga, di ba? Yun, papalaguin na lang nila. Bakit po ba mas pinili na lang ang magnegosyo kaysa ang maging empleyado? Iba na kasi kapag may pamilya. Yung single kasi ako. Nagtrabaho din ako sa Cavite Pure Foods Company. And ayun, halos sakto lang ang salary ko para sa mga expenses ko. Yung husband ko, sakto lang din na sinasahod. And may mga time na naranasan ko din 20 pesos lang yung mahawakan ko. Dahil nga yung sahod lang ng asawa ko ay walang pa sa amin. Kaya minsan, mahabang oras ang handa mong ilaan sa iyong negosyo. Kaya kailangan mong sakripisyo ang oras para sa pamilya at iba pang mga pansariling interes. At saka, kapag ka-empleyado ka naman, mahirap kasi yung financial na pangangailangan. Kasi hintayin mo pa yung isang buwan. Kasi once kapag nagnegosyo ka kasi, kumbaga, yung income mo is unlimited talaga. Ano po ba kayo bago maging isang manager? Ako din ay isang simpleng dealer lang. Pagkabata pa lang, mahilig na talaga akong magtitinda, ganyan, ng mga candies. At hanggang pagdating sa kolehiyo, naging dealer na din ako. Nakatulong na ako sa sarili. Tutulungan ko pa ang pamilya ko. Ngayon, nagamit ko din yung kinuha kong kurso na Food Technology within 2 years work experience. Mas maganda din yung kahit pa paano ay may tinapos ka para mas sigit mong maintindihan ang mga bagay-bagay. Kahit hindi po ba nakatapos ang isang tao ay pwede sa posisyon ninyo. Ayun, hindi kailanman hadlang ang pinag-aralan na kahit wala kang tinapos, basta ang mahalaga ay sipag, tiyaga, at dedikasyon, diskarte sa kagustuhan mong magnegosyo. Dapat always think positive nga na kailangan mo talaga ng positive mind na kakayanin mo kahit na anuman ang dumating na problema. Kailangan sa marketing plan na ito ay makabuo ka ng 5 dealer para ma-attain mo ang posisyon na ito bilang isang manager. At ang pinakamahalaga ay dapat alagaan mo ang mga dealer mo. Ano po ba ang kadalasang mga problema na na-encounter niyo po sa pag-business? Ayun, trial and error lang siya. May mga pagkakataon din kasi na hindi mo may iwasan ang hindi mag-abono sa mga dealer mo kapag hindi sila nakakabayan. Pero as a manager kasi na kailangan mo talaga, if your part mo, alagaan mo mga dealer mo. Kung gusto mong magpatuloy ang negosyo. Hindi po ba ito mahirap kapag negosyo mo? Mahirap din, but ang paghawak mo kasi ng negosyo ay talagang susubok sa iyong kakayahan sa pamamahala. Pero nakadepende pa rin sa kakayahan mo kung paano mo matutupad ang iyong mga hangarin sa iyong negosyo. Dapat always think positive. Ba't ang kagandahan kasi ng negosyo ay nakakatulong ka sa kapwa mo.
Kumbaga, hindi lang ba sariling kapakanan mo ang iisipin mo, kundi dapat pinapriority mo din yung ibang tao. But also to others, ganun nga. Kapag lumalago ang isang negosyo, nakakatulong na rin ako sa supplier, dealer, at mga consumers. Ano po ba masasabi niyo sa mga taong nagbabalak magnegosyo? Ayun, paluin mabuti at pag-aralan. Kasi, bago mo dapat pasukin ng isang negosyo, dapat talagang pinag-aaralan mo siyang mabuti kung paano mo itong sisimulan, kung ito ba ay patok sa mamimili o consumers. Siyempre, dapat may tiyaga, dedikasyon, para mabuo mo ito ng mabuti. Kailangan, kumbaga, sakripisyo talaga kung gusto mo ang isang bagay. Kung may pangarap ka, hindi yan imposible. Ano po bang kagandahan ng marketing plan na to? Ayun, ang advantages kasi ng marketing plan is hindi mo na kailangan ng puhunan. Ang ina-advertise mo kasi dito ay yung personal collection na. Kumbaga, ang requirements lang is yung 5 dealer na susuportahan mo at talagang aalagaan mo. Mag-recruit ka ng 5 dealer to attain this position as a manager. Yun nga, hindi din hadlang yung pinag-aralan mo. Kahit na elementary graduate ka lang or hindi ka nakatapos ng elementary o high school o kolehiyo man, ay mahalaga yung abilidad mo bilang isang tao. Yung paano ka makikipag-communicate to other people, yung pag-aaralan mo yung kanilang mga attitude, kung talaga bang sila ay seryoso na maging isang manager din. Kung ikaw halimbawa, yung nanay mo gusto ng malaki-laking kita at siya'y hamak na elementary graduate lang at sa tingin niya ay kailangan sa isang negosyo na to mataas ang pinag-aralan mo, ganun. Hindi yun hadlang para sa akin kasi based on my experience kasi sa mga taong nakikilala ko na ngayon ay successful na talaga sa buhay through business, sila ay hindi naman nakatapos ng pag-aaral at noon daw ay yung mga mahirap pa sila sa mahirap, parang gano'n na pagka nangarap ka kasi ay walang imposible. Kumbaga, ipupush ka nito. At ang pinakamabuting paraan para mas lalo kang maging successful sa negosyo na to ay manalangin ka muna sa ating Panginoong Diyos na siya ang susuporta at gagabay sa'yo na para masuportahan ka. Ma'am, how to have a better choice of business? First, think of one thing which you think is best for season. Mag-isip ka ng isang produkto na sa tingin mo ay papatok. Kung halimbawa ang panahon ay mainit, maaari mong gawing negosyo ang ice candy, halo-halo, sa malamig. At ang pinaka-the best ay yung buko na pwede mong gawing halo-halo, ice candy, at nilalagay din sa malamig na kadalasan ding hinahaluan din ng sagot gulaman at pandan na talagang papatok sa panlasang Pinoy. Pwede mo ring samahan yung katulad ng isaw-isaw na, di ba, kahit maulan o maaraw ay mabentang mabenta. Ang pag-business kasi ay malaking tulong sa pamilya na, ayun, kahit wala kang trabaho, di tulad nung bang teacher, ganun, engineer. At least may mahihintay kang pera na panggastos sa pamilya. Kasi kapag yun nga, maghahanap ka ng trabaho, halimbawa, magkakatulong ka, mamamasukan ka. Ang sahod mo dun, hihintayin mo pa, di ba? Isang buwan. Pag business kasi, ayun, kumbaga may aasahan ka, may pang-ulam ka.
At sa tingin ko na magandang negosyo, yung mga gamit sa kusina, mga panghugas, na panghugas ng plato, pangangailangan ng tao, yung talagang pangangailangan niya, yung tipong hindi siya kumakain, pero kailangan na kailangan niya talaga. Ano po bang masasabi niya sa mga taong may potential na magnegosyo? Pero natatakot silang parang, yun nga po, natatakot silang pasukin ito. Yun nga, wag dapat matakot na magnegosyo kasi, di ba lahat naman ng tao, nagsisimula talaga sa minsan, pagka natakot ka, ganun. Wag mong isipin yung takot mo, pairalin mo yung parang yung pangarap mo, yung kakayahan mo na, kaya ko to, ganun. Kaya ko tong business na to, na para sa akin din, at sa pamilya ko. Kasi di ba nga, ang karaniwan kasi sa Pilipinas, most of people having their business, na, kasi ang business talaga ay sobrang laki ng tulong. Laki ng tulong na, yun nga, makakatulong ka sa mga mamimili. Kung ikaw din ay nagnenegosyo, ikaw ay isang entrepreneur, isang taong nagtatrabaho para sa sarili at hindi para sa iba. Ang pagiging entrepreneur ay isang pananaw at pamumuhay na kailangan mo rito yung kakayahan. Unang-uno na rito ang kakayahang kumilala, gumamit ng business opportunities. Dapat ding alam mo ang paraan kung paano magsimula at manatili sa negosyo. Ang karamihan sa atin ay naglilingkod para sa iba. At sa katagalan, ang ilan ay umaangat sa pwesto at gumaganda ang buhay. Ngunit, ang nakakarami ay tila napag-iiwan at nananatili sa trabahong walang hamon at mababa ang kita. Marahil ito ang naiisip ng iba. Bakit naman daw siya magpupundar ng negosyong hindi niya tiyak ang tagumpay kung meron naman siyang matatag at permanenteng hanap buhay? Tiyak pa ang buwanang kita at di niya na kailangang makipagsapalaran. Ngunit, sa madaling salita, anong mapapala sa pagiging isang entrepreneur kung wala sa pagiging empleyado? Kung may balak kang maging isang entrepreneur, marapat lang din na alam mo yung nakakabuti at di nakakabuting aspeto sa pagpasok sa negosyo.